Kumusta kayo? Halina't isipin natin, isang maunlad na kaharian sa pampang ng Ilog Pasig. Ito'y bago pa man dumating ang mga dayuhan. Isang lugar na pinamumunuan ng isang haring kilala sa kanyang talino at tapang. Ito ang mundo ni Raha Lacandula. At ngayon, bubuklatin natin ang kanyang kwento. Alam nyo, hindi lang siya basta pangalan sa mga libro ng kasaysayan. Si Lacandula ay isang simbolo. Isang napakatibay na paalala ng lakas ng ating mga ninuno bago pa man magbago ang lahat. Siya mismo yung buhay na larawan ng katatagan ng lahing Tagalog. Okay, so para masimulan natin ang kwento, bumalik tanaw muna tayo sa kung gaano kaunlad at kalaya ang kaharian ng Tondo sa ilalim ng kanyang pamumuno. So sino nga ba si Raja Lacandula? Well, siya ang matalino at makatarungang pinuno ng Tondo noong ika-16 na siglo. At yung kaharian niya, hindi lang yan basta isang lugar ha. Ito ay isang masiglang sentro ng kalakalan at kultura sa pampang ng Ilog Pasig. Buhay na buhay kumbaga. Ngayon, tingnan nyo to, ang laki ng pagkakaiba, di ba? Sa kaliwa, yan ang Tondo sa ilalim ni Lacandula. May malawak na kalakalan, makatarungang pamumuno, at higit sa lahat, kasarinlan. Tapos, tingnan nyo sa kanan, yan yung naging resulta sa ilalim ng dayuhan. Nawala ang mga karapatan, nagkaroon ng mabibigat na buwis, at purong panunupil. Ito yung pinaglaban ni Lacandula na huwag mangyari. At dito na nga papasok yung pinakamalaking pagsubok sa pamumuno ni Lacandula, ang pagdating ng mga dayuhan. Taong 1571, biglang dumating sa kanyang nasasakupan ang mga barko ng mananakop na Kastila. Ang leader nila, si Miguel Lopez de Legazpi. Sa pagtatagpo ng dalawang magkaibang mundo, naharap si Lacandula sa isang napakabigat na desisyon. Anong pipiliin niya? Pakikipaglaban na posibleng ikamatay ng napakarami sa kanyang mga tao? O diplomasya na may kasama ring panganib? Isipin nyo nga, kung kayo ang nasa posisyon niya, anong gagawin nyo? Ang hirap no? At ang pinili niya, ang landas ng diplomasya. Naniwala kasi si Lacandula na sa pamamagitan ng maayos na usapan, maililigtas niya ang kanyang bayan sa isang madugong giyera. Kaya't tinanggap niya ang mga dayuhan ng may buong dangal at respeto. Isang desisyon na malinaw na inuuna ang kapakanan ng kanyang mga tao. Ang kaso, yung kapayapaang inasam niya, hindi pala magtatagal. Dito na natin makikita kung paano ang isang kasunduan ay nauwi sa isang malaking kabiguan. Tingnan natin tong timeline. Noong 1571, okay pa lahat. Naging magkakaibigan pa nga sina Lacandula at Legazpi. Pero, nung namatay si Legazpi noong 1572, yung mga pumalit sa kanya, unti-unti nang sinira ang mga pangako. Pagsapit ng 1574, hayun na nga, yung mga katutubong pinuno, inalisan na ng karapatan at pinatawan pa na mabibigat na buwis sa mga tao. At itong pangungusap na to, sapul na sapul yung trahedya. Isipin mo, yung mismong kapayapaan na pinili niya para protektahan ang kanyang bayan, yun pa pala ang magiging tanikala na gagapos sa kanilang kalayaan. Dahil sa pagtataksil na to, yung dating diplomatikong hari, wala nang ibang pagpipilian. Kinailangan na niyang maging isang mandirigma. Dito na magsisimula ang pag-aalsa ni Lacandula. 1574. Tandaan nyo ang taong yan. Ito yung taon kung kailan sumiklab ang lahat. Dito'y pinakita ni Lacandula na ang pasensya niya ay may hangganan. At may isang di inaasahang pangyayari na nagbigay sa kanya ng perpektong tiempo. Biglang sumalakay sa Maynila ang piratang si Limahong. Siyempre, naabala ang mga Kastila. At ito na yung estratehikong sandali na hinihintay ni Lacandula para kumilos. So anong ginawa niya? Agad-agad, pinangunahan niya ang isang pag-aalsa sa Tondo at Navatas. At para ipakita ang kanyang paninindigan, tumanggi siyang tulungan ang mga Kastila laban kay Limahong. Parang sinasabi niya, kapag dangal na ng bayan ko ang nakataya, hindi ako mananahimik. Pero kahit nasa gitna ng laban, lumabas pa rin ang kanyang karunungan. Sa pakikipag-usap sa kaibigan niyang si Juan de Salcedo, natapos ang pag-aalsa ng mapayapa. Ang kapalit, isang panibagong pangako na ibabalik ang kanilang mga karapatan. Dito, pinakita niya ulit na ang tunay na lakas ay nasa pagpili pa rin ng kapayapaan para maiwasan ang mas malaking pinsala. At ngayon, sa lahat ng pinagdaanan niya, ano ba ang kanyang naging pamana? Ano ba yung nag-iiwan ng pangmatagalang marka sa agos ng kasaysayan?
Pumanaw si Raja Lakandula noong 1575. Ngunit hanggang ngayon, ang alala niya ay nananatili bilang ang huling dakilang hari ng Tondo, isang pinunong iginalang hanggang sa kanyang huling hininga. So ano yung tatlong mahahalagang aral na pwede nating makuha sa kanya? Una, magpasya ng may karunungan. Ikalawa, pahalagahan ang kapayapaan. At pangatlo, na siguro'y pinakamahalaga, huwag na huwag mag-atubiling ipaglaban ang iyong dangal at kung ano ang tama kapag kinakailangan. At dito nabubuo ang lahat. Ito ang kanyang legacy. Na ang tunay na pamumuno ay hindi tungkol sa pagsuko o kapangyarihan. Ito'y tungkol sa pananatiling tapat sa iyong bayan, anuman ang bigat ng pagsubok na dumating. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Sa ating panahon ngayon, sa ating mga sariling buhay, paano natin binabalanse ang diplomasya at ang paninindigan? Isang tanong na sinubok sagutin ng buong buhay ni Raja Lakandula. Pag-isipan natin. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.